Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, kagabi, maganda yung pagtanggap ng video ko dun kay Sardonsky. However, may mga nagko-comment pa rin na supporter ni Sardonsky. Pero tingnan natin, no. Tingnan natin. So, magbasa tayo ng comments dito. Sagutin natin yung mga comments. Yung mga positive sa akin, medyo lalampasan ko lang ang priority natin yung mga busher kasi doon sa mga busher doon kasi tayo may masasagot, 'di ba? Mas maipapaliwanag natin maigi pag may mga katanungan ang busher. So dito tayo sa pagbasa tayo ng comments, mga kababayan ko. Ito yung mga comments sa akin mula kagabi. Oy, shoutout ha. Neil Pogi, hello. Sabi ka nun, kabungo. Ito lang naman sasabihin sa inyo pag nagkaharap kayo. Hu, 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 ha, hu, hu. Diba? Gamyaw Jovan, hello. Sir Menopause. Ma'am Mariel Kirong, hello. Si Ma'am I love this match. Sabi ni Ma'am I love this match. Sorry to say this, but first time I'd watched Donsky's videos, I already know that he is a legit faker. Why? Because I myself had and have experience of seeing a ghost when I was 6 years old. From smoke formed to a human. A white lady standing in front of the window in Baguio. A shadow of a child gets into the wall in our kitchen where we lived before. To a white lady floating in our hallway going to our balcony and hearing a clear voice whispered to my ears calling my name. Ito parang na-experience ko to do sa lumang bahay namin dati. Yung nagising ako parang may tumatawag sa akin. Wala akong kasama sa bahay noon nung time na yon. Yung binubulong yung pangalan ko, tinatawag ako. I don't know, siguro bagong gising lang ako noon or something, pero hanggang ngayon natatandaan ko pa yung pangyayari na yan. And based on my personal experience, if the place has a ghost, their presence can always be felt not only during the night at given time, but every time. You don't even need a gadget to know if there are ghosts in a place or not. Tama naman to. Hindi mo naman na kailangan ng gadget. However, ma'am, yung gadget po kasi, yun kasi ang nagva-validate nung sinasabi ng ghost hunter . Let's say halimbawa, mga guys, 'di ba, kadalasan pag nagva-vlog mga guys, may nararamdaman ako na kakaiba dito sa part na to. Parang nandito siya, 'di ba? Halimbawa merong may third eye na nagsabi, nakikita ko siya dito sa part na to, nakatayo siya. Kahit akong, halimbawa, let's say ako, hindi active ang third eye ko, pwede kasi ako mag-invento . Kaya lang, ang role ng gadget, yun yung magbabalidate kung totoo yung sinasabi. O may nakikita ako dito nakatayo, na kulay dilaw ang buhok. Di ba? Si Vegeta. Or hindi nyo nakikita, halimbawa, paano mapatunayan? Tatapat tayo ng gadget dyan, no? Yung EMF meter, biglang papalo ng malakas. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ko na meron talaga dito. Pero pag sa ibang spot mo nilagay, bumabagsak yung reading. Or halimbawa, na-feel ko, may malamig na dito, na spot. 'Di ba? May malamig na lugar dito. Dito, nararamdaman ko yung lamig. Madali lang sabihin kasi yun . Kasi kayo, nanonood lang kayo. Malayin nyo lang ba kung inuulol ko lang kayo na may malamig dito? O, ang gagawin natin, labas tayo ng gadget, labas tayo ng thermal camera. Nakikita nyo, ang malamig sa thermal camera, kulay blue . O, nakikita nyo dyan, pag tinutok nyo sa iba, red. Mainit yun pag red. Or halimbawa, labas ka ng thermometer, kuha ka ng baseline. Dito, ganito ang reading, pero pagdating dito, bumabagsak yung temperature. At least nababalidate yung claim ko. Or yung claim ng ghost hunter, pag may dinideklara siya, yun ang role ng gadget. 'Di ba? Kasi hindi natin pwede relayan. Kahit ako, pwede ako mag-vlog. Oy, may nakikita ako diyan,
pugot ang ulo. Uy, may nakikita ako. Madali lang mag-ganon eh. Anyway, mga kababayan ko, balik tayo dito sa mga comments nila. Because everyone has an open senses to feel their presence. I'm just being honest here. I don't hate anyone, but I'm just telling the truth. Peace, everyone. Salamat, ma'am. Salamat. Next. Hello, lower DJ. Low DJ. Lowed DJ. O kung ano man. Shout out. Max Tolentino. Milentani. Hello. Ma'am Nimpa Bartolome. Hello. O, si Simply Jazz ang sabi. To ano? Simply Jazz. Alam ko matagal nang nagko-comment sa akin to. Medyo busher ko yata to eh. Si Simply Jazz eh. Ang sabi ni Ma'am Simply Jazz, hindi sa nakampi ako kay Donsky. Ito yung hindi ko naiintindihan madalas, no? Ba't kinakahiya nyo na sumusuporta kayo? Be proud. Kasi parang kinakahiya nyo sa sarili nyo na supporter kayo ni Donsky. Obvious naman na sumusuporta ka dyan eh. Ano ba? Matagal na kitang nababasa sa comment section ko. Tingnan nga natin yung ano ni Ma'am Simply Jazz. I-search ko nga to sa comment section. Simply Jazz. Alam ko before, pero testingin natin ha. Parang familiar kasi sa akin yung name na Simply Jazz. Matagal na nag-ano sa akin to eh. Search for wala namang ano. Pero ako matagal nang nababasa ko yung Simply Just na yun before. Paki-correct na lang ako kung hindi ikaw yun ha. Sabi ni Nuki16, wait lang bago tayo may bagong pasok na na comment eh. Sabi ko ni Nuki16, yung paulit-ulit na pagpapamuka at pagmamalaki ni Donsky na 3 million views yung peking black lady niya. Hoy Donsky, mag-isip-isip ka, di porket maraming views ang video mo, lahat yon satisfied na. Correct! At naniniwala sa video mo, correct. Minsan kasi, pag may nakita ka maraming views, mako-curious ka rin kung ba't maraming nanood eh. Hindi mo alam, yung majority pala nung nanonood natatawa dun sa video mo. Or, kilala nyo dati si Sander Ford? Maraming views yun dati, pero ang dahilan kung bakit siya pinapanood, hindi dahil gustong-gusto siya. Pinapanood siya dahil gusto siyang i-bash. 'Di ba? Hindi na-validate sa maraming views ang isang bagay. Hindi porket maraming nanood doon naniwala na sa'yo. Baka nga yung ibang mga iba doon pinagsisisihan yung nasayang ng oras nila sa papanood mo ng video peke out of their curiosity eh. Pinapanood ko yung reaction ni Bungo TV ngayon sa live ni Donsky at halatang palusot at adlib na lang ginagawa ni Donsky. Nagmamagaling, nagmamayabang, peke naman. May third eye ako at bukas, kaya alam ko kung anong peke sa hindi. Kaya tumigil-tigil ka sa kahibangan mo, Donsky. Yung mga paliwanag at utal-utal na pananalita mo, halatang checkmate ka at guilty. Hindi, totoo naman, di ba? Yung parang magkaroon ka muna nito, yung silver play button. Ikaw, Donsky, magkaroon ka muna ng shield ni Captain America. Di ba? Tapos imamak mo si Sir Ed Calawag. Hindi naman minamak, sabi niya hanggang kuno daw. Ako, to make things clear may reservations pa rin ako sa ginagawa ni Sir Ed Calawag. Kaya lang, nag-gain ni Sir Ed Calawag yung trust ko nung ako ay pinaunlakan niyang humarap sa kanya. 'Di ba? At pinakita niya talaga sa akin, nag-try siya na ipakita sa akin na yung ginagawa niya talaga ay totoo. Ngayon, na-opinionan ko na lang 'yon. 'Di ba? Nagkaroon akong respeto kay Sir Ed Calawag kasi siya yung biruin mo, siya pa yung kauna-unahan na gumanon sa akin. Siya na nga yung sikat. Ako hamak na lang. Just imagine, no? Si Sir Ed Calawag natitibi kada pagka paranormal ang topic. Madalas siyang mag-guest sa mga ganyang issue. Hindi hindi sa internet lang siya napapanood Sa mainstream siya napapanood si Sir Ed Calawag.
Napansin ako. Hindi, ito to make things clear, hindi ako kumontak kay Sir Ed Calawag. Management ni Sir Ed Calawag yung yung nag-contact sa akin. Yung manager ni Sir Ed Calawag. Biruin mo yun, napansin ako. Hindi naman kasi actually, niraakan ko rin yung mga videos ni Sir Ed Calawag eh. Hindi ko lang siya madalas reakan kasi neto lang siya naging active sa YouTube. Nagkaroon siya ng YouTube dati kasi ang sinasabi ni Donsky, ilang years na daw si Ed Calawag sa sa YouTube. Totoo nga naman kung titingnan natin yung ni Sir Ed Calawag. Ed Calawag. Tingnan natin yung channel ni Sir Ed Calawag ha. Ngayon 63,000 na ang subscribers, so men. Ang bilis na ito. Yari ka dito, Donsky. Kailan lang ba nag-start mag-upload ng video? Kasi dito, ang pinagbabatayan nila Donsky dito, kailan pa daw nag-start yung video ni Ed Calawag? 2019 pa. 2019 pa pala yan. Pero ngayon, ang ang subscribers pa lang daw ay 63,000 pa lang. Magkaroon ka muna nito. Gumagano-gano pa si Donsky. Tanga, di ba? Ang laki ng influence nito eh. Kailan lang ba? 2019 nag-join si Sir Ed Calawag. 2019. Kailan lang siya nag-upload ng video niya? Oldest video ni Sir Ed Calawag dito, kailan lang ba? 1 year ago lang Tapos ang niya pa, 1 year ago, meron siyang video, pero ang formal na start niya ng ng video niya 2 months ago lang. Kasi itong biruin mo, ito yung unang mga videos ni Sir Ed Calawag, kailan ba to? Siya lang mag-isa nito wala pa siyang management nito So February 2022 lang nag-start si Sir Ed Calawag. February 2022, pero 2019 pa yung account niya. Maaring halimbawa, yung account niya na yan ay pinapang-comment niya lang, pinapang-comment niya lang sa YouTube, din naisipan niyang gumawa ng sariling channel. Tingnan niyo yung oldest ni Sir Ed Calawag at kailan siya nag-formal na na mag-upload ng video. Ang kauna-unahang video niya na in-upload na talagang pang YouTube niya, yung nag-teaser siya, 2 months ago lang. Biruin mo, Donsky, 2 months ago lang siya nag-focus sa channel niya. 2 months ago lang siya nag-focus sa channel niya, pero 63,000 na agad ang subscribers. Hindi ka ba kinikilabutan? Ikaw, ilang taong ka na ba sa Donsky? Tingnan natin ha. Tingnan natin yung channel ni Donsky. O, 2020 ka nag-join. Kailan ka ba nag-start mag-upload ng video? 2020 din? Oldest video mo. O, 3 years, 2020 ka nga nag-start. Just imagine, 2020 ka nag-start, 292k pa lang ang subscribers mo. Si Sir Ed Calawag, 2 months nag-start. Ako nga kailan lang ba ako nag-upload ng video? Baka akala, kasi 2014 pa yata tong account ko. Pero nag-start lang ako kay FLM noong 2020. Hindi nangangahulugan na the moment na ginawa ko tong account na to, nag-upload na ako ng video agad. No. Pinapang-comment ko lang to. Dati, then si Francis Leo Marcos sumikat, nag-vlog na ako. Doon lang nag-start. Intindihin nyo muna, wag puro kabobohan ng iniisip. Kasi ni Sir Donsky, 2019 pa kita mo? Yan pa lang, ilan pa lang ang subscribers? 62. Just imagine, 2 months ago lang nag-start. Makaka-silver play button na agad si Sir Ed Calawag. Baka matapos ang December, 100k subscribers na yan Ay nako. Diyos ko. Ito. Tayo? I-refresh nga ulit natin, baka may pumasok pa ibang comment na ba. Bago natin balikan si Simply Jazz, no? Hello, Pepper and Kulit channel, yung dalawang pusa niya. Sino pa to? Si Jade Gonzalez. Cellphone or mobile phone? Whatever. Same lang yun.
Microphone pumapalya. Anyway, diretso tayo. Sabi ni Menopause, sabi ni daw ni Donsky, naalala nyo mga supporters ko, ulol, paubos mo supporters mo. Nagigising na, tama na ikaw. Yung pag subscribe kasi sa channel mo, Sir Donsky, hindi nangangahulog yung supporters mo pa yun eh. Ako nga nakasubscribe ako sa, tingnan nga natin kung hindi ako nagkakamali. Ayan o, nakasubscribe nga ako sa'yo eh. Hindi naman kung ilan, baka malay mo yung ibang nanonood dyan gusto na lang panoorin yung video mo kasi nalilibang, naghahanap na lang ng huli pero di kulong. Ganyan din kila Kuya Red eh. Kung mapapansin nyo yung mga comments sa videos ni Kuya Red. Hindi ko kinikredit sa akin yon kung hindi na sila maniwala. Darating din naman kasi ang time na makakapa ng viewers nyo yung style nyo. Hindi naman forever talaga malulusutan nyo yan, men eh. Akala nyo ba forever na tanga yung nanonood sa inyo? Dinesign ng utak ng tao para matuto. Kaya kahit walang Bungo TV, kahit walang kritiko dyan sa nyo, darating ang time na, teka, parang niluloko na yata ako nito eh. Maaring may mga tao na slow, umintindi. I'm so sorry kung sinasabi ko minsan, bobo, tanga-tanga yung supporters mo. Yun ay, frustrations lamang yon. Kasi ako inaaway eh. Pero tandaan mo, yung mga bobo, tanga-tangang sinasabi ko na yan, matututo din yan. Hindi forever bobo, tanga-tanga yan na sumusuporta sa'yo. Maniwala ka sa akin. Nakadesign ng utak ng tao na natuto nga silang mag-comment sa YouTube eh. Dati hindi naman marunong mag-YouTube yung mga yan eh. Tandaan mo, ngayon, naniniwala sa'yo yung mga yan. Darating ang time, makakapa nila yung pattern nyo. Kasi paulit-ulit din lang naman ang ginagawa nyo talaga, men eh. Wala namang direction yung vlogging nyo. Pupunta lang kayo dito, ganun lang kayo ng ganun. Walang na-accomplish na goal. Di ba? Balik tayo kay Ma'am Simply Jazz. Gusto kong sagutin ito Ang sabi ni Simply Jazz, hindi sa nakampi ako kay Donsky. Ang kay Bungo lang, pwede ka naman mag-video reaction na hindi mo kailangang may magalit. No! Hindi mo pwedeng kontrolin yung reaction ko. Reaction ko nga yun eh. Reaction ko yun. Hindi mo pwedeng kontrolin yun, ma'am. Diyan ka nagkakamali. Hindi mo siya pwedeng kontrolin. May experience mo naman yan eh. Kahit halimbawa sa boyfriend mo or girlfriend mo pag nagagalit sa'yo, hindi mo naman makokontrol yun. Huwag kang magalit. Masasabi mo na huwag kang magalit, pero hindi mo makokontrol yun. Kung talagang galit sa'yo. Kasi ang pinag-uusapan dito, reaction eh. Hindi mo pwedeng pekein ang reaction. Kung ganito ako mag-react, wala akong magagawa. Pwede mo naman sabihin yan, pero sinasabi ko sa'yo, wala kang magagawa. Diba? Wala ka Bungo kay Boss Rino. Masaya, walang kaaway. Kita mo naman, 'di ba? Yung kay Boss Rino kasi, reactionist lang 'yon. Hindi naman debunker 'yun eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito nagko-contradict eh. Wala daw ako kay Boss Rino. Gusto nyo gumaya ako kay Boss Rino. Eh di marami na rin na subscribers ko. Kasi magiging nice ako sa inyo. Ang problema nga, hindi ko namang priority talaga is ang subscribers. Hindi ko priority hindi ko priority. When you say hindi ko, kasi may mga bobo na naman eh. Sinabi ko before, hindi ko priority kumita sa YouTube. Ang priority ko, magsabi ng totoo. When you say priority, yung uunahin mo. Mas uunahin kong ang magsabi ng totoo kaysa kumita. Pero hindi ko sinasabing ayokong kumita. Lahat naman tayo gusto naman natin kumita lahat eh. Yung priority ang pinag-uusapan parang ganito ngayong nag-aaral ako, halimbawa college student ako mas priority ko munang tapusin yung pag-aaral ko kaysa makipagrelasyon. Hindi muna ako mag-aasawa, tatapusin ko muna yung pag-aaral ko. Does it mean ba na habang buhay ka nang hindi mag-aasawa, uunahin mo lang yung pag-aaral mo muna? Naiintindihan nyo? Priority ko dito na magsabi muna ng totoo bago kumita. Hindi ko sinasabing ayokong kumita. Kayo, kumikita ka rin lang na may eka dyan. Ano ba sense ang pag-YouTube ko? Kahit
pambayad man lang sana ng kuryente na ginagamit ko dito para may mapanood kayo, di ba? Di ba? Hindi naman masama yon at legal naman yon. Anong gusto nyo gawin? Gayahin ko yung mga yung mga ghost hunters na mameki ng mameki. Yun naman. Sabi niya, wala ka bungo kay Boss Rino, masaya, walang kaaway. Pero ikaw bungo, makakakuha ka din ng katapat mo kung gumagawa sila ng hindi real. Ba't ako makakakuha ng katapat? Ako ba yung gumagawa ng mali? Or baliktad? Dahil sila Sir Donsky malalaking channel to, ibig mo sabihin hindi ko katapat yung mga yan? Ang laki-laking channel niyan, men, oh. 292k subscribers, channel ko 12.6k. Ako pa yung makakahanap ng katapat. Hindi ba baliktad sila yung nakahanap ng katapat? Bobo talaga mag-isip ang mga supporter ni Donsky. So ibig mo sabihin walang sinabi sa akin to? Yan ba ang sila Kuya Red? Walang sinabi sa akin? Yan, lalaki ng channel niya mga yan eh. Baliktad talaga mag-isip ang mga supporter nito eh. Ako pa makakahanap ng katapat. So ibig sabihin walang laban sa akin to mga to? Yan ba ang sinasabi mo? Abay, napakatanga mo naman talaga. Sobrang tanga-tanga mo. Naaawa kayo sa 292k subscribers? Si Kuya Red, ilan ba subscribers ni Kuya Red? Tignan nga natin. Sabing ganun, oh. O, tingnan natin subscribers ni Kuya Red, ha. 364k subscribers? Tapos sasabihin mo, ako pa yung makakahanap ng katapat? Hindi ba sila yung nakahanap ng katapat sa akin? Bobo talaga magsalita na ito. Tatapatan nyo ang maliit na channel? Eh kung palakihan ng channel, mapipisak ako ng channel ng dalawang yan eh. Ang problema, yung 364 subscribers na pinagmamalaki nila, nasa na yan? Bakit ni isa dyan walang magtanggol sa kanila sa akin? Ng harapan? Kahit nga supporters na nga lang yan, hinahamon ko na nga lang ng live eh. Ni isa dyan sa 364 na yan, walang humarap sa akin? Ano ba? Patangahan na lang tayo dito, tapos sasabihin mo, makakahanap ka ng katapat. Hindi ba sila yung nakahanap ng katapat sa akin? Pakabobo. Sabi niyang gano'n, no? Tayo eh. Ito na naman eh, sinabi niyang gano'n. Makahanap ka din ng katapat mo. Kung gumagawa sila ng hindi real, let the viewers to find out the truth, okay? Di ba pwedeng i-apply sa akin to logic mo na to? Kung ako ay naninira man, di ba? Hoy, tanga! Simply just na tanga. Kung ako'y naninira man, hindi ba pwedeng mga viewers na lang ang makahanap ng katotohanan sa sinasabi ko? Kung ako'y naninira o hindi? Bakit hindi applicable sa akin yung sinasabi mo? Bakit sa kanila lang, sa mga idol mo lang applicable? Bobo mo talaga. Tapos ang sinasabi niya pa dito, oh. Saka ikaw ang sasakit mong magsalita, feeling mo hindi ako perfect. Baka mamaya paramihan kami ng kasalanan, mas marami ang kasalanan ko diyan eh. Bakit? Mga kasalanan ba ang pinag-uusapan dito? Peking video ang pinag-uusapan dito? Kahit pa at the past nang rape ako, pumatay ako, 'di ba? Nangurakot ako, ano pa bang pwedeng maging kasalanan? Kahit na satanista pa ako, sumasamba pa ako kay Satanas. 'Di ba? Pag ang pinag-usapan namin ay kung peke ang video nila o hindi, peke pa rin. Walang kinalaman yung pagiging perfecto dito, tanga. Bobo. Salute to Boss Rino, walang kaaway. Ba't nandito ka sa akin? Kainis. Hello, Sir Eric Moto. Raynira, hello. Bax Ayan. Sabi ni Ma'am Rosalie Isidera, kapag sinabi kay Donsky na harapin ka, laging dahilan baka ma-promote at dumami sub at views mo, Sir Bungo.
dahil na walang kwenta. Nasa supporters mo na yan, Donski. Kung mag-subscribe sila kay Bungo, ayaw mo lang talaga siguro humarap. Ito yung sinasabi ko. Ito rin hindi ko naiintindihan eh. Hindi ko naiintindihan. Bakit? Alam niya na sa sarili niya ba? Nalilipat sa akin lahat ng supporters niya pag nagharap kami? Alam niya na ba sa sarili niya yon? Sabi niyo no, baka ma-promote daw. Paano ako mapopromote kung ako yung dudurugin mo? May gaganahan pa bang mag-subscribe sa akin nun? Pag pinahiya ako ni Donski? Malamang alam niya sa sarili niya na siya yung mapapahiya. Kaya sinasabi niya na mapopromote yung channel ko. Di ba? Come on. Hello, Edison Ramirez. Ma'am An, hello. Ma'am Carolina Barsebas, hello po. Yung sinasabi mo na na yung sa ilalim ng lupa na aswang, sila 44, umamin na po kasing fake yun eh. Kaya kahit panay ang request sa akin, kahit nga kay istoryang kilabot din, hindi ko rin ma-reactan kasi nga, umamin na yung mga yun, ma'am. Sino pa ba? Sila Ghost Hunter 18? Sila Dokyo? Umamin na yung mga yun eh. Kaya hindi ko na ginagalaw. Si Real Ghost din umamin na rin. Hindi ko na rin gagalawin. Sana maintindihan nyo, no? Ito lang talaga mga makakapal ang mukha ang nagtitigas-tigasan pa na totoo sila. Natatawa ko doon sa Shiloh ang ghost. Baka silhouette. Hindi, ito ha. Diba, ang ghost ay Shiloh daw. Ano Shiloh ba? Ano ba yung Shiloh? Gulong-gulo na ako dyan sa Shiloh na yan eh. What do you mean Shiloh? Baka daw, marami nagsasabi, marami nagre-request. Hindi, marami nagsasabi silhouette daw. So, yun ang ibig sabihin ni, ano ba yung silhouette na yan? Let's say silhouette nga yung meaning, Let's say silhouette. Tama? Silhouette ang meaning. Ano ba meaning ng silhouette? I-google nga natin, mga kababayan ko. Silhouette meaning. Meaning. Ang silhouette daw, the dark shape and outline of someone or something visible against a lighter background. So, silhouette. Ano ba sa tagal ng silhouette? Hindi naman direct na anino, Silhouette Tagalog. Silhouette. Hugis. Hindi siya anino, di ba? Ang silhouette, hindi siya anino. Tama? Hindi siya anino, iba ang silhouette yung shape ng isang figure against sa lighter background. Ang silhouette ba pwede pa ring magkaroon ng anino? Hindi na, 'di ba? Kasi shape na siya dun sa eh. Kaya kung pagpipilitan ni Donski na ang ghost ay silhouette katulad ng interpretasyon ng iba, magko-conflict yan dun sa multo ni Kuya Red do sa Burn Factory na may anino. Pero mo silhouette na siya, may anino pa siya. Kaya magkakanda buhol-buhol tong mga to eh. Sabi gano'n ni Ma'am Carolina Barsebas, isa ako sa naloko ng mga Ghost Hunter na yan, haha. Pero noon ko pa naisip na peke siya. Kaya hindi ako nanonood kay Donski Ghost noon pa. At napanood ko si Sir Bungo TV at Sir Ed. Kaya mas napatunayan kong peke. Hello, Ma'am Kat Mendoza. Ito Bungo Aswang daw. Hello, Sir Lawrence Candia. Tingnan nga natin to. Aswang daw eh. Ano ba to? Oh, Kinder Joy! Dito tayo sa reaction format. Masarap yung Kinder Joy na yan. Malinamnam. Ang daming commercial. Kay Jasper Ghost TV. Medyo umami na sa akin to eh. Medyo lang si Jasper Ghost TV.
I don't know kung siya yung kumakausap sa akin na Jasper, no? Tingnan ko nga kung siya yon kasi may kumakausap sa akin ano eh. Jasper eh. Hanapin ko. Jasper. Asan na ba yan? Ay, iba. Gerald pala to. Akala ko Jasper. Hindi pala si Jasper. Hindi pala siya ano. Pero ito si ano, si Kuya Red mismo ang nag-debunk dito eh. Kasi sinusumbong sa akin to ni Kuya Red before, natatandaan nyo. Pero galing ha. Magaling men. Magaling to si Jasper. Sa totoo lang. Creative siya. Magaling. Ako gusto ko i-bash to, itong part na to. Pero hindi ko mabash kasi magaling men. Just imagine oh, maisip mo yan. Pero ano ba yung mga nagbabalik ng logic dito sa video niya na to? Unang-una talaga nakaporma yung aswang ano. Pangalawa, umingay pa yung aswang, hindi ba basta kagatin mo na lang yan? Bakit kailangang mag-ingay ka pa, di nahalata ka tuloy ni ano. Tsaka bakit tinulak mo? Dapat kinagat mo, di ba? Hindi ka makakatakas dyan. Pero magaling men. Kung ito ay totoo fake, alam naman natin na fake yung ganyan. Obvious naman. Diba? Dinibunk na ni Kuya Red sa akin yan eh. Anyway, magpatuloy tayo. Pero magaling ha, magaling. Magaling yung ano. At least talagang aswang na aswang, ano, or vampira. Hello, copy ko. Wala na bang ano dito? Sayang sa oras. May Hitler pa si Phil Vlogs. Wala na bang ano? Sabi gano'n ni John Jeffrey Palapar, kausapin mo kasi ng Bisaya, Rey Mysterio, para hindi mga mote, mga Bisaya yan eh. Ano, nakakapagtagalog nga eh. Ano ba yan? Ano bang klase? Hindi nyo pala nakita, sorry. Nakakapagtagalog nga eh. Ito naman mga to, kausapin mo kasi ng Bisaya, nakapagtagalog nga eh. Sabing gano'n neto ni isa, hindi ko alam kung ano name. Dati pinapanood ko yung si Donsky at Kuya Red, kaso nawalan ako ng gana nung siniraan niya kapwa hunters niya. Na kesyo fake lang daw yung mga aswang, gawa-gawa lang daw yon. Oo, andun na tayo, gawa-gawa lang yon. Kesyo siya ang napasama sa mga viewers. Napasama sa mga viewers niya. Viewers, kaya siya ang binash. Pero dapat nag-usap na lang sila ng maayos, hindi yung nag-live pa siya. At doon niya binunyag lahat ng pwede naman dapat nilang pag-usapan ng problema nila. Pinagmamalaki pa naman ng mga legit mga videos niya. Akala niya maaano eh. Ma'am Lorna Ramos, hello. Chinese Ghost Hunter Xiaolong, legit yun yata. Hello, Ma'am Michelle Dampuan. Homer Borendo, hello. Kala nyo daw magka-counter daw. Sabi ni Faye Atmosfera, ang multo totoo pero ang video nila scripted. Yes, may nakakagets naman pala eh. Ito. Sabi gano'n ni Sir Clive Adventure.
Laugh trip yan, Sir Bongo, nung sinabi ko yung about do sa sombrero na nawala daw tapos nasa damuhan lang nagalit sa akin. In-unfriend daw siya ni Donsky. Ako tapos bigla daw siyang blinak. Tinawag pa akong traidor. Hindi lang tinanggap na nagsisinungaling siya sa mga audience niya. Yung kunyari kinuha yung sombrero na nasa damuhan lang pala. Leching taong to. Hello, Haribol ni tayo. Marami nang nagigising oh. Sir Christian Barbon. Tapos ito pa, meron nag-forward sa akin. Ito. May nagsabi sa akin ito, Ikaw, Bungo, kahit niloloko tayo ni Donsky, hindi pa rin biro ang mga napuntahan niya, kaya respeto din. Putang ina naman, sorry ha. Alam ko na tinatanggap mo yung sinasabi ko. Yung mga hitman, yung mga pumapatay ng mga riding in tandem, hindi rin biro ang ginagawa noon, mahirap 'yon. Yung tatakas ka after mo mamaril ng kailangan mo bang irespeto 'yon? Yung mga nang-hold up ng bangko, nagpaplano yon. Diba? Hindi naman madali ang ginagawa ng mga akyat bahay. Mahirap din ginagawa ng mga yon. Irerespeto mo? Pambihira naman ang mentality natin mga kababayan. Huwag naman ganyan. Sabi ganun kahit niloloko daw tayo, irespeto. Dahil mahirap din daw ang ginagawa. Come on, man. Come on. Ano ba? Ako nga, mga supporters nga niya, kahit totoo na yung sinasabi ko, ako pa yung inaaway eh. Ngayon, meron akong papakita sa inyo dito, mga kababayan ko. Ito, sinend sa akin. Sino ba nag-send sa akin ito? Si Sir Jimboy. Si Sir Jimboy. Ang sabi sa akin ni Sir Jimboy, may siya sa akin, may finorward siya sa akin na screenshot. Ito madalas nabubwisit ako sa mga ganito eh. To be honest, hindi ako magpapaka-plastic pero buwisit ako sa mga ganitong dahilan. Man. I don't know kung saan niya in-screenshot to. Nakalagay dito, di naman po kailangan para sa akin kasi kitang-kita naman. Ito si Joseph Blue, nagko-comment to sa page ko eh. Kitang-kita naman na hindi totoo ang nilalang nila na nakasagupa at nakikita eh. At tungkol sa maskara niya ay style niya po yan, ma'am. At di niya problema. So tinitira na naman yung maskara ko, Ang sabi ni Ma'am Imarap Nika, kahit naman kasi ako, mula nung nakita ko yung mga fake na mga nilalang nila kuno, kaya huminto na ako sa manonood sa mga ibang ghost hunting na yan. Hindi na nakakatuwa panoorin. Masyado nang halata. Di totoo yung mga nilalang na yan. Ang nakakatuwa kasi kay Donsky, matulungin siya. Tao, marami siyang tinulungan, mga kapuspalad. Dun ko siya idol. Yes! Idolin mo yon yung pagtulong. Kahit ako, idolin ko yun eh. Pag nakakatulong si Donsky. Pero dun lang tayo sa video. Walang kinalaman yung pagtulong dito, men. Ano ba? Walang kinalaman yung pagtulong dito. Kahit ba naman pakainin niya yung buong barangay, kung talaga na may meke yung video niya, peke pa rin. Ito let's say halimbawa, hindi mo pwede kasi takasan ng katotohanan eh. Let's say pinakain niya ang buong barangay namin. Lahat kami kumain, busog na busog kami lahat at meron pa kaming kakainin sa mga dahil sa tulong ni Donsky. 'Di ba? Pero labas yun, men eh. Pag inanalyze pa rin natin yung video niya, peke pa rin. Hindi ko naman binabash yung pagtulong niyan eh. Kailan ko kinontent ang pagtulong niyan? Yung mga pabigay-bigay niya ng bigas at mga kung ano man yung binibigay niya, wala akong pakialam doon. Wala akong pakialam doon sa mga tulong-tulong na yon. Ang pinakikialaman ko yung peking video, yung sana maintindihan nyo. Mahirap maintindihan yon. Kahit ba tumutulong yan, magbubulag-bulagan na lang ba tayo? Come on, mga kababayan ko.
Huwag naman natin gawin tanga yung sarili natin sa ganyan na nakitaan lang kayo na ano, na tumutulong. Magbubulag-bulagan na tayo lahat. Katulad nito, no, may nahalungkat ako na ano dito. May nahalungkat akong video dito. Kasi tayo mga Pilipino kasi, ano tayo eh. Yung sa mga, yung may mga tulong-tulong na ganyan, maano tayo eh, madali tayo maawa eh. Katulad nito, no. Oh, ang caption dito, nadurog ang puso ko kaya kay kuya, pilit niyang pinupulot ang bigas sa gitna ng kalsada. Pasensya na sana nakatulong ako kahit konti. O, di ba? Yung mga ganito, ine-exploit yan ng mga manluloko. Yung mga ano, yung puso natin, yung kalambutan ng puso natin. Marami na nag-exploit na ganyan sa ano sa ating mga Pilipino. O panoorin mo to ha. Modus daw to eh. Huwag mo nang pulutin yan. Credit kay Sir Leaf Ocampo. Huwag mo nang pulutin. Magkano yung bili mo dyan? 150 po. Ha? 150. Huwag mo nang pulutin yan. Dito ka na lang. Bigyan na lang kita. Doon ka na. Paano ba nalaglag yan? Ha? Paano nalaglag? May 50 ka ba dyan, boys? Wala akong ano, 100 lang pera ko eh. Wala pa akong baril. Wawa naman. Ano nangyari sa'yo? Nalaglag nga yung bigas niya eh. Nalaglag. Wala pa kasi ako. Lumayad pa ako. Sige, okay lang po. Wala kuya, wala pa kasi kami sahod eh. Bumili ka na lang ha, wag mo nang pulutin yan ha. Huwag mo nang pulutin yun, baka madisgrasya ka pa dyan. Baka mabunggo ka kasi dyan eh. Ha? Yan lang kaya ko. Diba? Napaka-talented ng Pilipino ngayon. Pero mo, dun mo itatapon yan sa gitna ng, ano, ng kalsada. Siyempre maraming maaawa dyan. Yung bigas na binili niya. Katulad nito, ito nagvi-video na to, no? Pero ito, malinaw to na ano eh, na may layunin to kaya ganyan eh. Let's say, totoo nga naman na natapon yan, ano? Pero, mapapaisip ka kasi. Hindi, tatanungin nyo ako, hindi ba pwedeng hindi matapon? Pwede. May possibilities na mangyari. Pero yung, makakaramdam ka talaga ng kakaiba eh. Diba? At I'm so sure pag alis nung nagbigay ng tulong niyan, patuloy uli siyang ano dyan, diba? Kung mapapansin mo dyan, wala naman siyang pinupulot talaga. Parang iniimis-imis niya lang yan dyan. Tapos sasabihin nyo, lahat alam, pinagdudahan mo. Ganun po talaga dapat ngayon sa panahon ngayon. Lagi tayo dapat nagdududa kasi yung mga nanghihingi ng tulong minsan di natin alam kung talagang sila ay nanghihingi talaga ng tulong or nagpapanggap lang para makaisa. Just imagine, no? 'Di ba? Pa-upgrade na ng pa-upgrade yung mga manloloko. At yung ano, pustahan tayo. Ito, pustahan tayo. Pag yung may mga ghost hunter dyan, actually nangyayari na nga eh. May mga ghost hunter dyan na pag tumatagilid na yung channel, bigla magiging charity vlog. Kasi alam nila kung paano kayo paikutin. Tayo. Hindi ako exempted yan. Malambot din ang puso ko, maawain din ako. Pare-parehas tayo mapapaikot ng mga yan. Kasi yan ang weakness natin mga Pilipino eh. Diba? Kaya sama-sama tayo, hindi lang ako, no? Hindi lang ako, lahat tayo sama-sama tayo maging vigilant. 'Di ba? Huwag tayong mapaniwalain. Lagi tayo nagsusuri. 'Yun lang naman ano, kung totoo man 'yan o hindi. Basta extra cautious. Tama ba yung term ko? maging mapanuri sa lahat ng bagay. 'Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang
pag-isipan, katotohanan ang ating sandalan.